Sa katahimikan ng bukid, isang sinag ang pumutol sa dilim, ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng bundok, tila humihinga bago magsimula ang araw. Dalawang manok ang unang bumati sa umaga, sabay tiktilaok na parang mga tagapagbalita ng bagong pag-asa. Habang ang liwanag ay lumalawak, isang pinto sa tabi ng mga manok ang bahagyang bumukas. At lumabas si Yang Kai dito magsisimula ang ating kwento. Sinimulan ni Yang Kai ang araw sa pagwawalis ng bakuran. At sinabi niya, ayos, magsisimula na ako. Hinahanap niya ang walis tingting na gagamitin at nakita itong nakasandal sa pader nilang gawa sa bato. Kaya't kinuha niya ito at nagsimulang walisin ang buong bakuran. At habang nagwawalis si Yang Kai, nabulabog ang mga manok at nagsiliparan palayo sa kanya. Naisip niya, 3 taon na akong nagsasanay dito. Pero hanggang ngayon, nasa tempered body 3rd stage pa rin ako. Nakita siya ng mga kapwa mag-aaral at nagsimulang magbulungan, alam mo, 3 taon na siya dito pero hanggang 3rd stage lang ang naabot. Hindi ito normal. Nakakaawa, mahina talaga. Narinig ni Yang Kai ang bawat salita. Parang sinasaksak siya ng katotohanan, kaya napaluhan na lamang ito. Napaisip si Yang Kai, sabay kaming tinanggap dito, ngunit sila ay matagal nang lumampas sa antas ng 3rd stage at pinalawak na ang kanilang kaalaman sa iba't ibang kilalang lakas. Ako, wala nang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang trabahong maglinis sa sekta habang patuloy na nagsasanay. At pinakita ang High Heaven Pavilion, isang tahanan ng mga pinakamalalakas na mag-aaral, pinamumunuan ng mahigpit na batas na walang kapintasan sa loob ng maraming taon. Espesyal ang lugar na ito dahil sa matinding kompetisyon ng mga disipulo. Kung nais mong umangat, kailangan mong tapakan ang balikat ng kapwa mong disipulo at maglakad sa kanilang dugo upang maging tunay na malakas. Sa High Heaven Pavilion, mahigpit ang kanilang mga patakaran. Ang bawat disipulo na may edad 14 pababa, anuman ang pinagmulan, ay kinakailangang sumailalim muna sa 3 taong pagsasanay bilang probisyon. Ngunit natuklasan ni Yang Kai na hindi lahat ay pantay sa hamon na ito. May mga disipulo na suportado ng malalakas na sekta, kaya't hindi sila gaanong nababahala sa hirap ng kanilang pagsasanay. Kung sa loob ng 3 taon ay makakamit mo ang tagumpay sa yugto ng tempered body, maaari kang tanggapin ng ibang kilalang sekta na may mga iginagalang na guro at maging kanilang alagad. Gayunpaman, pinapayagan ka ring magsanay ng mag-isa kalayaan na binibigay ng High Heaven Pavilion. Ngunit para sa mga hindi magtagumpay, wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis o manatili bilang trial disciple. Pumasok sa isip ni Yang Kai, hindi garantisado ang kaginhawaan. Kahit magutom ako o ginawin, walang may pakialam. Sinubukan na nila akong palayasin noon at syempre ayoko nang maulit pa yon. Tayong mga tao ay mayroon lamang ilang dekada para mabuhay. Kapag nakapagdesisyon ka na, dapat panindigan mo ito. Ang pagsuko sa gitna ng laban ay isang kalokohan. Sa sandaling iyon, may dumaan na grupo ng mga kabataang disipulo na kasuot ng asol at puting kasuotan. Nakita nila ang ating bida, si Yang Kai, na may seryosong tingin. Habang naglalakad, may mapang asar ng ngiti sa kanilang mga labi. Isang mag-aaral ang nagtanong ng may pagmamaliit, hindi ba si Yang Kai yan? Ang mga kasama niya ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon mula sa pagtataka hanggang sa tahasang paghamak. Ang tono ng kanilang presensya ay malinaw na nagbabadya ng tensyon, isang simula ng posibleng matinding paghaharap. At naging sentro ng usapan si Yang Kai na hinahamak ng mga disipulo dahil sa pananatili niya sa mababang antas na tempered body 3rd stage. Matapos ang 5 araw na katahimikan, muling nag-init ang hangarin ng marami na haminin siya sa laban. Gayunpaman, sa gitna ng tensyon, may ilang nag-aalala na tila hindi makatarungan ang sitwasyon dahil nag-iisa lamang si Yang Kai laban sa napakaraming katunggali. Mariing sinabi ng pinuno, kung gusto mong umalis, walang pipigil sayo. Bumigat ang hangin sa paligid. Bigla humawak ng mahigpit sa kahoy ng Wallace Tingting, si Yang Kai parang isang mandirigma na handa na lumaban, naaalala niya ang hirap at kakaibang pinagdaanan sa training. Sa halip na umatras ang grupo, ay pinili nila na pagkaisahan si Yang Kai. Ngiti ang pumalit sa tensyon, handa silang lumaban, hindi lang para sa tagumpay, kundi para sa dangal. Nilapag ni Yang Kai ang kanang Wallace Tingting at nagsimula siyang magmeditasyon. Habang siya'y pinagtatawanan ng mga kaklase, biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Isang makapangyarihang aura ang bumalat sa kanya at natahimik ang lahat. Habang ang iba'y nagtutulakan, nagtatawanan, at nagtaka, hindi nila naiintindihan ang lakas na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Naririnig niya ang mga patutsada ng mga kamag-aral, Yang Kai, sayang lang ang effort mo. Magpabugbog ka na lang para matapos na. Tempered body 3rd stage ka lang, talo ka na agad. Yang Kai, isipin mo naman kami. May training pa kami pagkatapos nito. Pero hindi nila alam. Habang sila'y nag-aaksaya ng lakas sa yabang, si Yang Kai ay nag-iipon ng lakas.
Dahil hindi siya nandito para lang lumaban, nandito siya para magbago. Kahit ang mga ibon ay lumipad palayo sa sobrang takot dahil naramdaman nila ang aura at lakas na tinataglay ni Yang Kai. At biglang kumakalabog ang dambuhalang kampana, siyam na beses itong umalingaw at minulat ni Yang Kai ang kanyang mata na para bang handa na siyang lumaban. Habang lumalapit si Yang Kai, biglang nagkagulo ang mga kapwa estudyante. Isang masigasig na binata ang nagtaas ng hinlalaki, may ngiting parang kumpiyansa. Piliin mo ako, Senior Yang Kai. Pangako, magpapatalo ako ng konti, sigaw nito, may halong biro at yabang. Pero bago pa man tumahimik ang paligid, may isa pang estudyanteng sumulpot, lumilipad ang siko, tinatabig ang kamag-aral. Tabi diyan, sigaw niya. Ako na lang. Isang suntok lang, tapos agad ang laban. At doon na nagsimula ang kaguluhan. Naguunahan ang mga nakauniforme, nagsisigawan, nagsisiksikan, lahat gustong mapili. Ako na, ako na. Ako na, hindi lang ito simpleng pagpili, ito'y digmaan ng mga yabang at may gustong patunayan. Ramdam ang tensyon sa hangin. Isang tinig ang sumigaw mula sa gilid ng kumpulan ng mga tao, Yang Kai, pumili ka na ng kalaban. Ibinato na ang hamon. Pero si Yang Kai, ngumiti. Kalma lang at tiwala sa sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, pumailan lang ang kahoy na walis sa langit, umiikot, kumikislap, parang kapalarang inihahagis. Napatingin ang mga manunood na bigla. Tatlong kamag-aral ang napatingala ng lalaki ang mga mata. Sino kaya ang mapipiliin ng kapalaran? Napamulagat ang lahat, at biglang nagtawanan. Dahil sa napili isang binata ang humakbang, nakangiti ng malawak, malakas ang tindig, humarap siya sa mga kasama, panang yabang at biro. Mga kapatid, ngayong araw ako ang napili, kaya huwag niyo akong sisihin. Isang disipulo ang napakagat-labi, naglalagablab ang mga mata sa inggit. Che, swerte mo, bulalas niya, habang ang galit ay parang usok na bumabalot sa paligid. Ipinakilala na ang dalawang mag-aaral bago magsimula ang laban. Trial Disciple Yang Kai, Tempered Body, ikatlong antas. Ordinary Disciple Zhou Dingjun, Tempered Body, ikalimang antas. Mas malakas, mas bihasa. At dito nagtatapos ang part 1. Sino kaya ang magwawagi sa kanilang dalawa? Abangan sa susunod na kabanata.